sa likod. Pamamali ang sinila na kasulat doon. Nasa niya ang mga luha habang ipinatawag. Isang sandali ang nakalipas. Malungkot na pinapigit. Pati napalit ko kayo, no? Sabi mo tama na yung Toyota ng Sa kanya dapat bisisi ang nangyari. Halos gusto na niyang bukuin ang sarili dahil sa galit. Pero kailangan niyang magtiis. Kailangan niyang pakalmahin ang sarili bago dumating sa tao na mag-iisip ang wala. Iyak na tumingin sa kanya si Principal Jericho habang pinigil niya ang nakamamatay na salita ni Jericho. Puntong-tingin na muna ang matanda. Pasensya ka na, Jericho. Ngunit patay na ang iyong ama. Doon ang anunsyo ni Rodrigo. Hindi pa rin ito matanggap si Jericho. Ulo ang mga luha sa kanyang mukha. Talagang nagtitinginan ito sa galit. Wasak at tulog na durog ang puso niya. Wala siya. Parang gusto niyang pumatay sa labis ng urot at pagkasuram. Hinawan ang pusong galit ang nararamdaman niya ngayon. Nagkakamabutihan at nagkakaayos na sila ng ama. Ay tsaka pa nangyari ang lahat ng ito. Para sa kanya, isang malupit na panaginip na hindi naman magtatapos. Hindi lang tulad ito. Kapatid si Javier sa nakukulang mata ni Jericho. Di na nag-aakit sa paningin niya. Ramdam tuloy siya ng tawag, konsensya at awa. Sa talipa ay tinakapan na ito sa mga buwan ni Javier. Nagpaalam na siya kay Jericho at nagpasya silang umuwi ng pamangkin. Ma, pang-awal sila doon sa Pagsama school. ang balikat ni Javier. Ako nandito lagi, ako mag-jogging, sabi ayaw na umiyak. Okay. Question ng ginawa ko eh. Sigurado ako sa bagay na yun. Ginawa ko na ang proseso. Hindi ko alam kung ano nangyari. Magulo pa rin ang isip ko. Walang mali siya ginawa ko. Sa tingin ko, ito ang buhay sa lahat. Itinubali mga ito ng kanyang kamay. Ipinunod ang pintas. Nakita ko ito siya ni Yaharap ko. Isa itong anting-anting. Ang ganitong anting-anting ay nagbabalik ng piling ko sa isang porasyon. Anting-anting.